sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong Marso 2010, sa lungsod ng Baguio, biglang nawala ang kaisa-isang anak na babae ng pastor ng isang malaking simbahan na may libu-libong miyembro. Ngunit sa madaling araw na nawala ang dalaga, may isang kakaibang pangyayari. Araw-araw, tuwing alas 4 ng madaling araw, tumutunog ang kampana ng simbahan ng banal na biyaya ng Baguio. Subalit noong araw na iyon, 5 minuto itong napaaga at ang nagpatunog ng kampana ay hindi ang karaniwang tagapatunog. Bagamat maaring magkaroon ng sapat na investigasyon, tahimik na isinara ng pulisya ang kaso. Ang pastor, sa pagkukunwaring isang amang nagdadalamhati, ay nakalikom ng luha at donasyon mula sa kanyang nga miyembro. At doon nagtapos ang kaso sa iisang pangungusap lamang. Ngunit isang matandang miyembro ngang koro ang hindi makatulog sa loob ng 15 taon. Gabi-gabi, naririnig niya ang tunog ng kampana tuwing alas 4 ng madaling araw. Sa wakas, nagsalita siya at 2 lumang cassette tape na itinago sa ilalim ng kanyang aparador ang lumabas sa mundo. Ano nga tinikaya ang laman ng maito at ano ang katotohanang itinago ng pastor sa loob ng 15 taon? Ang kuwento ng araw na iyon ngayon ay magsisimula na. 3 araw na ang nakalipas. Sa isang basement studio sa isang gusali sa Cubao, binubuksan ni Liza Daffit ang paketeng kanyang bagong earphones. 4 na araw na siyang nakakulong sa editing room para sa paghahanda sa season 3 ng kanyang podcast, Ang Hating Gabi, Mga Misteryo, na tumatalakay sa mga hindi nalutas na kaso at mga totoong kuwento ng katatakutan. Si Liza David, 38 taong gulang, ay isang dating public affairs PD ng isang broadcast company. Umalis siya sa istasyon 3 taon na ang nakalipas. May dahilan. Mayroon siyang nakatatandang kapatid, si Laura David, na 12 taon ang tanda sa kanya at kapatid sa ama. Nang magiwalay ang kanilang mga magulang nung bata pa sila, sumama ang kapatid niya sa kanilang ama at lumaki sa piling ng madrasta habang si Liza ay naiwan sa kanyang ina. Mahigit 20 taon na silang hindi nag-usap. Noong ika-10 taon ni Liza bilang PD, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang himpilan ng pulisya sa probinsya. Isang bangkay ng babaeng nagngangalang Laura Daffit ang natagpuan. Walang nakakalam kung saan siya napadpad, paano nabuhay, at paano namatay matapos takasan ang pang-aabuso ng kanyang madrasta. Isang linya lang ang nakasulat sa police record. Umalis ng bahay, hindi na muling nakipag-ugnayan. Pagkatapos nun, isang taong binitiwan ni Liza ang pag-ulat at pag-edit. Kaya rin siya umalis sa broadcast station. Hindi niya matagalan ang isang mundong naglalagom sa pagkawala ng isang tao sa isang pangungusap lamang. Iyon din ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang podcast na Hating Gabi, Mga Misteryo. Isang palabas na muling nagbubukas sa mga nakabaong kaso, mga nakalimutang tao at mga buhay na nagtapos sa isang linya. Iyon ang trabahong pinili ni Liza para sa kanyang sarili. Biglang may lumitaw na notifikasyon ng isang anonymous tip sa screen ng kanyang laptop. Ang pamagat, hindi nagpakamatay ang anak ng pastor ng simbahan ng banal na biyaya ng Baguio, 15 taon na ang nakalilipas. Binitsiwan ni Liza ang mouse at tinitigan ang screen. Joke mail ba ito? Nang buksan niya ang email, wala pang 10 linya ang laman nito. Natutunan po namin na lahat ng ginagawa ng pastor ay kalooban ng Diyos. Dahil iyon ang natutunan ko, nanahimik ako sa loob ng 15 taon. Pero nitong mahuling araw, tuwing gabi, naririnig ko ang tunog ng kampana ng alas 4 ng madaling araw. Hindi ko na po talaga kaya matulog. Pwede Liza Daffit, tulungan niyo po ako. Mula sa isang matandang miyembro ng koro na sa wakas ay nagsasalita na. 3 beses binasa ni Liza ang email at next search sa internet. Pastor ng simbahan ng banal na biyaya ng Baguio nawawala.
Ilang maikling artikulo lamang mula sa dalawang lokal na pahayagan sa Baguio noong Marso 2010 ang lumabas. Kaysa isang anak ng pastor ng malaking simbahan sa Baguio, 10 araw nang nawawala. Pulisya, tinitignan ang anggulong posibleng nagpakamatay matapos maglayas. Lahat ng artikulo ay maikli at walang emosyon. Isa na namang linya. Nagtiyim ang mga daliri ni Liza. Ibinaba niya ang tasang ng kape, kinuha ang cellphone at hinanap ang isang kontak. Benigno Ben Reyes, dating team leader ng social desk ng ang balita ng Baguio. Sa ikatlong ring, isang magaspang na boses ang sumagot. "Oh, Liza, anong meron at napatawag ka sa ganitong oras?" Itinigil ni Benigno ang pag-ayos ng mga dokumento at tinanggal ang guwantes para sagutin ang tawag. "Sir Ben, natatandaan niyo po ba ang kaso ng nawawalang anak ng pastor ng simbahan ng banal na biyaya ng Baguio noong Marso 2010? Natahimik ang kabilang linya. "Oh, natatandaan ko. Ako ang nag-cover niyan." Pero hindi nailathala ang balita. Sumagot si Benigno habang nakasandal sa hamba ng pinto ng bodega. "Bakit po? Pinigilan ng nasa itaas. Noong panahong iyon, may ilang elder ng simbahan na konektado sa City Hall, sa pahayagan at sa pulisya. Alam mo na maliit lang ang Baguio. Sa Ben, plano kong talakayan ang kasong ito sa channel ko. Pupunta ako ng Baguio. Mag-isa ka lang. Kapag maling tao ang kinalaban mo, baka mawalan ka ng trabaho. Handa po ako." "Sir, gusto niyo pong sumama?" Bahagyang tumawa si Benigno. "Akala mo ba kinalimutan ko na ang kasong iyon sa loob ng 15 taon? Sige, sasama ako. Bigyan mo ako ng 3 araw para ayusin ang mga papeles." Makalipas ang 3 araw, sa Cubao Bus Terminal, naghihintay si Benigno sa gate hawak ang 2 tasa ng papel na kape. Nakaswat siya ng khaki field jacket at may lumang backpack. Sa edad na 61, tuwid pa rin ang kanyang likod. Nang lumapit si Liza, iniabot ni Benigno ang isang tasang kape. "Black, diba? Si PD Liza, sumasakit ang tiyan kapag umiinom ng latte. Ang galing ng memorya niyo, sir. Sakit na sa propesyon. Isinusulat at tinatandaan ang lahat," sagot ni Benigno habang humihigop ng kape. Maya-maya, makatabi na silang nakaupo sa isang bus ng Victory Liner. Kinuha ni Benigno ang isang manilaw-nilaw na sobremula sa kanyang backpack. "Ito ang draft ng balitang isinulat ko noong Marso 2010 na hindi man lang nakakita ng liwanag. Sa papel ko lang ito itinago." Ang magilid ng sobra ay naninilaw na. Sa loob, may 6 na pahinang artikulo at ilang lumang clippings ng diaryo. Sa unang linya ng artikulo, may nakasulat na pangungusap. Ayon sa testimonya ni Saksi A, isang miyembro ng simbahan, nakita niyang umiyak na lumabas si Maria Santos mula sa opisina ng kanyang ama noong gabi bago siya nawala. Matagal na tinitigan ni Liza ang linyang iyon. "Sir, sino po si Saksi A?" "Si Aling Imelda, matagal na naging choir director. Noong panahong iyon, mahigit 60 na siya, kaya ngayon siguro nasa mid-70s na. 2 beses ko siyang nakausap, lahat ng iba ay nanahimik, pero siya lang ang naglakas loob na magsalita. Pero nang mabaon ang kaso, hindi na rin ako nakipag-ugnayan." Bahagyang humina ang kanyang boses. May sinabi siya noon na hindi ko malimutan. "Ang tunong kampana tuwing 4:00 ng madaling araw, kakaiba noong araw na iyon. 15 taon nang nakabara sa lalamunan ko ang masalitang iyon. Dumating sila sa Baguio City ng 6:40 ng gabi. Huling linggo na ng Marso, ngunit ang hangin sa gabi ng Baguio ay tila dulo pa rin ng taglamig. Habang naglalakad sila palabas ng terminal papunta sa plaza, isang malaking electronic billboard sa isang pader ng plaza ang nag-flash ng breaking news. Kalansay na hindi pa nakikilala, natakbuhan sa gilid ng daan paakyat sa Mount Santo Tomas. Tinatayang mahigit 10 taon nang patay ang biktima. Pulisya nagsimula na ng investigasyon.
huminto sa paglalakad si Liza. Si Benigno ay hindi rin gumalaw, nakatinggala sa billboard. Pede, alam mo ba ang gubat ng panalangin? Nagsalita si Benigno sa mahinang boses. Dun umaakyat ang mga miyembrong. Simbahan ngang banal na biyaya para sa kanilang madaling araw na panalangin tuwing mahal na araw. Medyo malayo sa pangunahing daan paakyat ng Mount Santo Tomas, malapit lang dun. Sa halip na sumagot, kinuha ni Liza ang kanyang cellphone at binuksan ang mapa, 25 minutong biyahe lang mula sa simbahan. Sir, kung ang kalansay na iyon ay ang anak ng pastor, nauna pa ang tip bago ito natakpuan. Nakataon lang po ba ito? Bahagyang huminga si Benigno. Ang puting singaw ay kumalat sa hangin. Mukhang hindi nakataon, di ba, Pede? Sa himpilan ng pulisya tayo, maikling sabi ni Liza habang binubuksan ang pinto ng taxi. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, sa opisina ng Homicide Division ng Baguio City Police. Pangatlong beses nang binabasa ni Detective Marco Aguilar ang report ng forensics na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ito ang resulta ng paunang pagsusuri sa kalansay na natakpuan sa Mount Santo Tomas noong nakaraang gabi. Babaeng nasa hustong gulang, tinatayang panahon ng pagkamatay, 10 hanggang 20 taon na ang nakalipas. May lundo sa likod ng bungo, si Detektive Marco Aguilar, 44 na taong gulang, ay 15 taon nang nasa Homicide Division ng Baguio. Naalala pa niya ang araw nung taksibol ng 2010 nang bilang isang bagong pulis, siya ay unang sumabak sa isang crime scene. Ang mukha ni Pastor Juan Crisostomo na nakita niya sa harapan ng bahay parokya at ang kaso ng pagkawala na naktapos sa ilang linya lamang. 15 taon na itong nakadagan sa kanyang dibdib. Marco! Binuksan ni Captain Oscar de Leon, ang hepe ng homicide, ang pinto at pumasok. Nakita mo na ba ang resulta ng pagsusuri sa kalansay? May lundo sa likod ng bungo. Tumayo si Marco. Opo, Captain, hindi po ba dapat nating ituring na mataas ang posibilidad na ito ay pakpatay? Iwinasiwas ni Oscar ang kanyang kamay at umupo sa silya sa tapat ng mesa, wala nang natirang laman sa kalansay. Ang lugar na iyon ay nagyayelo at natutunaw tuwing taglamig. Posibleng nadulas lang siya at tumama ang likod ng ulo. Captain, ang anggulo ng pagkalundo, kailangan pa nating hintayin ang resulta ng masusing pagsusuri mula sa National Crime Lab. Sa ngayon, wala pang kumpirmado. Hininaan ni Oscar ang kanyang boses. Mula pa kagabi, 2 tawag na ang natanggap ko mula sa itaas. Ang City Director, ang Chief of Police, lahat sila ay nagsasabing tahimik na lang nating ayusin ito. Naktim ang panganima ko, Captain, hindi po sa pagkakataong ito. Mako, alam ko. Alam kong 15 taon mo nang dinadala sa konsensya mo ang kasong iyon. Tinapik ni Oscar ang balikat ni Marco. Pero ano bang ebidensya ang hawak natin ngayon? Isang kalanze na may lundo. Tayong mga hamak na investigador, kakalabanin natin ang pastor ng isang malaking simbahan. Hindi sumagot si Marco. Habang tumatayo, idinagdak ni Oscar, unahin muna ang pagkakakilanlan. Bilisan mo iyan. Pakalis ng hepe, muling inilapak ni Marco ang report sa mesa. Naalala niya ang huling linya ng report na siya mismo ang naksulat bilang bagong pulis 15 taon na ang nakalipas. Posibilidad NG pagpapakamatay. Matapos maglayas, sa parehong oras sa lobby ng Baguio City Police, nagpakilala sina Liza at Benigno sa reception desk ng homicide. Isang batang pulis ang pumasok at bumalik. Bibigyan do po kayo ng counting oras ni Detective Marco Aguilar. Bumukas ang pinto ng consultation room at lumabas ang isang matangkat at malapad ang balikat na lalaki. Seryoso ang kanyang mukha. Kayo po ba si Pede Liza David ng hating gabi? Nga misteryo. Nakaharap ang tatlo at bumigat ang hangin sa maliit na silid. Unang nagsalita si Liza. Nakikita niyo po bang may posibilidad na ang kalansay na natakpuan kahapon ay si Maria Santos, ang anak ng pastor ng simbahan ng banal na biyaya?
Hindi ko po maaaring kumpirmahin iyan dahil kasalukuyan pa ang investigasyon. Kailan po kaya malalaman ang pagkakakilanlan? Depende po sa ischedule ng National Crime Lab. Sagot ni Detective Aguilar habang maayos na inilalagay ang kanyang mga kamay sa mesa. Inilabas ni Benigno ang kanyang business card at inilagay sa mesa. Ako po si Benigno Reyes, dating taga social desk ng Balita ng Baguio. Detective Aguilar, palagay ko nakita na tayo 15 taon na ang nakalipas sa harap ng bahay parokya ng Simbahan ng Banal na Biyaya. Kayo po ang bagong pulis nun, hindi po ba? Kinuha ni Aguilar ang card at matagal na tinitigan ang panggalan. Bahagyang nanginig ang kanyang tingin. Naaalala ko po. Ngunit, iyon ay noon at ito ay ngayon. Tumingin ng diretso si Detective Aguilar kay Benigno. Ang kaso 15 taon na ang nakalipas ay sarado na at ang kaso ng kalanse na ito ay itinuturing na hiwalay. Ang pagkonekta sa dalawang kaso ay desisyon namin, hindi nga media. Sumingit si Liza. Detective, kami po ay PD Liza. Nakinig na po ako sa ilang episode ng broadcast ninyo. Mahina nunit matatag ang boses ni Marco. Hindi po puveda ang isang ito. Mayroon siyang pamilya. Ang kanyang ina ay 15 taon nang nabubuhay na nawawala ang anak. Mangyaring iwasan po ang pakikipag-ugnayan sa pamilya o sa mga miyembro ng simbahan. Ibig sabihin, gusto ninyong tumigil na kami. Hinihiling ko lang po na huwag kayong makasagabal sa ginagawa ng pulisya. Nagsalubong ang magabraso ni Benigno at mahinang nagsalita. Detective, ang kasong iyon nun, sigurado po ba kayong maayos na hinawakan ng pulisya? Nakatitigan sila. Sa halip na sumagot, dahan-dahang tumayo si Marco. Hanggang dito na lang po tayo ngayon. Inabot ni Liza ang kanyang business card. Kung sakaling may kailangan kayong kumpirmahin, tawagan niyo lang po ako. Kinuha ni Aguilar ang card, tinignan ito sandali at isinilid sa loob ng kanyang jacket. Walang dahilan para tawagan ko kayo. Paksara ng pinto ng consultation room at paglayo ng mga yapa sa pasilyo, sandaling nanatili si Marco sa kinatatayuan. Bumalik siya sa kanyang opisina at binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Sa pinakailalim, may isang lumang brown na folder. Isang kopya ng report ng nawawalang kaso noong Marso 2010. Personal niya itong kinopya at itinago sa loop ng 15 taon. Nang buksan niya ang file, nakita niya ang huling linyang isinulat niya mismo. Posibilidad NG pagpapakamatay matapos magladyas. Nakaduty na pulis, Marco Aguilar. Isinara niya ang file, ibinalik sa drawer at muling kinuha ang business card ni Liza at inilagay sa loob ng kanyang pitaka. Sa labas ng lobby ng pulisya, matibay ang depensa niya, maikling sagot ni Liza. Pero sir, nung tinanong niyo kung maayos ba talagang hinawakan ang kaso, nakita niyo ba ang mga matang detective na iyon? Nakita ko. Nag-alangan siya, isinukbit ni Liza ang kanyang laptop bag sa balikat at naunang naglakad. Sa isang lumang inn sa sentro ng Baguio, umupo si Liza sa mesa sa tabi ng bintana at muling binuksan ang artikulong ibinigay ni Benigno. Sa ikalawang pahina ng artikulo, may isang pangungusap. Ang pag-report ng pagkawala ay ginawa noong Marso 15. 4 na araw matapos huling makita ang anak noong gabi ng Marso 11. Ang nag-report ay ang ama mismo, si Pastor Juan Crisostomo. Ang ina, si Elena Crisostomo, ay hindi nakalista sa report. Ginitlingan ito ni Liza. Sir, nawawala ang anak, pero 4 na araw bago ay report at ang ama lang mag-isa. Lumapit si Benigno habang tinutupi ang diaryo. Iyon din ang gumulo sa isip ko nun. Tinanong ko ang pastor. Sabi niya, madalas daw magpunta ang anak niya sa isang prayer mountain ng ilang araw. Hindi raw siya nag-alala nung una. Sa ikatlong pahina,
may nakadikit na lumang clipping. Special Construction Fund ng Simbahan ng Banal na Biyaya umabot sa 4.3 milyong piso, nabot ng MAGA. Ang petsa ay Hunyo 2010. 3 buwan matapos mawala ang anak, lumabas ang ganitong balita nang masettle ang kaso bilang posibleng pagpapakamatay, lalong tumibay ang pagkakaisa ng simbahan. Ginamit ng pastor ang pagiging isang amang nawalan ng anak para makakuha ng simpatya at donasyon. Sagot ni Benigno habang tinuturo ang clipping. Unahin nating puntahan si Aling Imelda. Malamang siya rin ang nagpadala ng email na iyon. Ang bahay ni Aling Imelda ay nasa isang lugar na puno ng lumang apartment, 10 minuto sa timog ng sentro ng Baguio. Sa harap ng pinto ng isang basement unit, pinindot ni Benigno ang doorbell. Pakaraan ng ilang sandali, isang mukha ng matandang babae na may maikling puting buhok ang sumilip sa siwang ng pinto. Si Aling Imelda, 72 taong gulang. Mas payat ang kanyang mukha kaysa noong 15 taon na ang nakalipas. Nang makilala niya ang mukha ni Benigno, nanigas ang ekspresyon ni Aling Imelda. Ginong Reyes, matagal na rin po. Maari po ba tayong mag-usap sandali? Hindi binuksan ng husto ni Aling Imelda ang pinto. Umalis na po kayo. Huwag niyo na po akong guluhin ngayon. Nanginginig ang boses ni Aling Imelda. 40 taon kong natutunan na lahat ng ginagawa ng pastor ay kalooban ng Diyos. Kung babaliktarin ko iyon ngayon, ano na lang ang mangyayari sa akin? Magsasara na sana ang pinto. Humakbang si Liza at isinilid ang isang pirasong papel sa siwang. Aling Imelda, kayo po ba ang nagpadala ng email na ito? Huminto ang pinto. Kinuha ni Aling Imelda ang papel. Isang printout na anonymous na email. Dahan-dahang nanginig ang kamay na may hawak ng papel. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Tuloy po kayo. Ang loop ng basement ay masikip at madilim. May ilang group picture ng koro na nakasabit sa dingding at isang lumang Biblia ang nasa ibabaw ng maliit na mesa. Unang nagsalita si Aling Imelda. 28 taong gulang ako nang magsimulang magsimba sa simbahan ng Banal na Biyaya. Nagsimula ako bilang alto sa koro at naging conductor sa loob ng 25 taon. Yumuko si Benigno. Naglakas loob po kayo nun pero hindi lumabas ang katotohanan. Pasensya na po talaga. Hindi po ninyo kasalanan. Natakot din po ako nun. Nang mabaon ang kaso, nakaramdam pa nga ako ng ginhawa. Pero iyon ang gumugulo sa akin sa loob na 15 taon. Sandaling ipinikit ni Aling Imelda ang kanyang mga mata. Mga 10 araw bago nawala si Maria, pumunta siya sa bahay ko. Ano po ang sabi niya? Maingat na tanong ni Liza. Tita, kailangan ko pong kausapin si Papa tungkol sa isang bagay. Pero wala po akong lakas ng loob. Ganun ang sabi niya. Namasa ang mamata ni Aling Imelda. Alam niyo ba kung ano ang isinagot ko nun? Maria, ang pastor ay itinalaga ng Diyos, kaya dapat kang sumunod. Ganun ang sinabi ko. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin kung paano nagbago ang mukha niya. Pinunasan niya ang gilit ng kanyang nga mata at nagpatuloy. Gaya ng isinulat ko sa email, kakaiba ang tunog ng kampana nung madaling araw na nawala siya. Naging ugali ko na sa loob ng 25 taon na gumising ng 3:40 ng madaling araw at makinig sa kampana ng 4:00 bago pumunta sa simbahan. Pero noong araw na iyon, 5 minuto, itong napaaga. Eksaktong 3:55 ng madaling araw. At ang mas kakaiba pa, tumingin si Aling Imelda kay Liza. Ang nagpatunog ng kampana nun ay hindi si Kakiko na laging gumagawa nun, ang pastor mismo. Nakita ko siya pagdating ko sa simbahan habang bumababa siya mula sa kampanaryo. Napakaputlang kanyang mukha. Nanigas ang nga daliri ni Liza. Tumayo si Aling Imelda at binuksan ang pintong isang lumang aparador sa kwarto. Mula sa pinakailalim, kinuha niya ang isang sobrang papel. Sa loop, may 2 cassette tape. Ito ang 2 espesyal na sermon sa madaling araw ng pastor noong taglagas ng 2009. Ni-record ko ito para pakinggan naming mga miyembro ng koro.
Nanginginig ang kamay ni Aling Imelda sa ibabaw ng sobra. Pero itong dalawa, hindi ko naipakita sa iba. Malalaman niyo kapag pinakinggan niyo. Nung una, akala ko pagpapala. Pero nang mawala si Maria at pinakinggan ko ulit, hindi pala pagpapala. Inilagay ni Aling Imelda ang sobra sa kamay ni Liza. Pakinggan ninyo mismo. Hindi ko na kayang pakinggan ulit. Nang paalis na sila, hinatid sila ni Aling Imelda sa pinto. Pwede, nung sinabi ko kay Maria na dapat siyang sumunod, kung sakaling malaman ang katotohanan, pakisabi sa kanya na patawarin niya ako. Pakisabi na lang po, ipaparating ko po. 3:00 ng hapon, nakatayo ang dalawa sa harap ng annex building ng Simbahan ng Banal na Biyaya, ang bahay parokya. Ang ikalawang palapag ng 3 palapag na gusaling ladrilyo ay ang tirahan ng pamilya ng pastor. Isang lalaking lumabas mula sa bahay parokya ang lumapit sa kanila. Si Brother Miguel Tan, Associate Pastor, 52 taong gulang, nakasuot ng makinis na kulay abong suit. Inabot ni Liza ang kanyang business card. Pwede Liza David pong isang podcast. Maaari po ba naming makausap sandali ang asawa ng pastor? Hindi po maganda ang kalusugan ng misis. Simula nung nangyari sa anak niya, 15 taon na ang nakalipas, umiinom na siyang pampakalma para lang makayanan ang araw-araw. Sagot ni Brother Miguel na may malumanay na ngiti. Wala po kaming balak na pilitin. Kung ayaw pong misis, alis na lang po kami. Sumingit si Benigno. Sandaling nag-isip si Brother Miguel at tumayo. Sandali lang po. Nang umalis si Brother Miguel, tumingin si Liza kay Benigno. Palagay ko hindi niya tayo papayagang makausap ang misis. Tumawag iyon sa pastor, mahinang sagot ni Benigno habang nakakrus ang mabraso. Pakalipas ng 10 minuto, isang hindi inaasahang sagot ang dumating. Pumapayag daw po ang misis na makipag-usap sandali. Ang kwarto ay mas maliit kaysa sa inaasahan. May isang mababang mesa sa tabing ng bintana at sa tabi nito ay isang lumang aparador na gawa sa nara. Sa dingding may nakasabit na larawan ni Maria Santos noong elementarya. Sinalubong sila ni Geng Elena Crisostomo, ang asawa ng pastor, na nakaupo sa isang unan. Nakasuot siya ng kulay abong cardigan at itim na palda at ang kanyang puting buhok ay maayos na nakatali. Payat ang kanyang mukha, ngunit tuwid ang kanyang tindig. Tumingin si Elena kay Brother Miguel na nakapwesto malapit sa pinto. Brother Miguel, maaari po banggiwan niyo muna kami sandali. Isang mabilis na anino na pag-aalala ang dumaan sa muka ni Brother Miguel. Misis, pero Brother Miguel muling nagsalita, si Elena sa malumanain ngunit matatag na boses. Sandaling tinitigan ni Brother Miguel si Elena bago tumayo. Paksara ng pinto, 3 na lang sila ang natira sa silid. Binuksan ni Elena ang isang maliit na drawer sa mababang mesa. Sa loop, may isang pares ng lumang kutsarang pilak na mayos na nakalagay. Ito ang regalong kutsarang pilak ni Maria nung binyak niya. Maingat na kinuha ni Elena ang kutsara at sinimulang punasan ng tuyong tela. 1 kilos na tila inulit-ulit na niya sa loob ng 15 taon. Tuwing umaga, pinupunasan ko ito. Para bang pakiramdam ko, buhay pa si Maria sa kung saan. Misis, noong araw na iyon 15 taon na ang nakalipas, kailan niyo po unang nalaman na nawawala si Maria? Maingat na tanong ni Liza. Noong umaga ng Marso 15, sabi ng asawa ko, nagiwanda ng sulat si Maria na magpupunta siya sa Prayer Mountain. Pagkatapos ng 4 na araw, inilagay ni Elena ang kutsara sa drawer. Lumipas ang 10 araw at hindi pa rin bumabalik ang anak ko. Tinanong ko ang asawa ko, mahal, sigurado ka bang sa Prayer Mountain lang pumunta si Maria? At ang sagot niya, sandaling ipinikit ni Elena ang kanyang nga mata. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Ako na ang bahala sa lahat. Manalangin ka na lang. 40 taon akong nabuhay sa mga salitang iyon. Bago siya nawala, may kakaiba po bang ikinilos ang asawa ninyo? Mahinang tanong ni Benigno. 2 gabi bago siya nawala, nakasigawan sila ng asawa ko sa opisina niya.
Malinaw na sinabi ni Maria sa huli, "Papa, hindi ko na po kaya. Sasabihin ko na ang lahat kay Mama." Nanginginig ang boses ni Elena. Hindi ko nagawang buksan ang pinto at lumabas. Dahil natutunan kong hindi dapat makialam sa mga ginagawa ng asawa ko. Kinuha ni Elena ang isang lumang leather-bound na Biblia mula sa kanyang aparador. Kahapon, matapos kong mapanood ang balita, kinuha ko ulit itong Biblia. Dito nakatago ang mga drawing card ni Maria noong bata pa siya. Nang buksan niya ang Biblia, lumabas ang isang drawing card na gawa sa Crayola. "Mahal kita, Mama Maria." Hinaplos ng kamay ni Elena ang drawing habang patuloy na binubuklat ang Biblia. Huminto ang kanyang kamay sa isang bahaging gaawit. Isang nakatuping papel ang nakausli mula sa pahina. Isang pirasong papel nakatupin ng 4 na beses. Nang buklatin, lumitaw ang sulat kamay, panata ng pagsunod. "Ako, si Maria Santos, ay nanunumpa na ang kalooban ng aking ama ay ang kalooban ng Panginoon. Inamin ko na ang hindi pagsunod sa salita ng aking ama ay pagsuway sa Panginoon. Kung lalabagin ko ang panatang ito, katatakutan ko ang paghuhusga ng Panginoon sa aking kaluluwa." Petsa, Marso 2007. Lagda, Maria Santos, 18 taong gulang. Nanigas ang kamay ni Elena habang hawak ang papel. "Bakit hindi ko ito alam?" Mahinang sabi ni Liza. "Mrs., maaari po ba naming itago muna ang papel na ito?" Sa halip na sumagot, iniabot ni Elena ang papel gamit ang 2 kamay. Biglang may narinig silang mayapak sa labas. Mabibigat na yapak ng sapatos. Hindi iyon ang yapak ni Brother Miguel. Namutla ang mukha ni Elena. Ang asawa ko, bumukas ang pinto ng walang katok. Si Pastor Juan Crisostomo, 67 taong gulang, nakaitim na suit at puting shirt, may pilak na salamin. Matangkad at malapat ang balikat. Isang malumanay na ngiti ang nasa kanyang mukha. Narinig kong may bisita raw kaya naparito ako. Dahan-dahang pumasok si Pastor Crisostomo sa silid. Ang kanyang tingin ay sandaling dumapo sa Biblia sa kandungan ni Elena at sa panatan ng pagsunod na hawak ni Liza. Ang ngiti ay hindi nagbago. "Sa opisina ko na lang tayo mag-usap. Masama ang pakiramdam ng asawa ko." Isinilid ni Liza ang panata sa kanyang bag. Tumayo at hinarap si Pastor Crisostomo. "Pastor, may isa lang po akong tanong. Kayo po ba ang nakpatunok ng kampana noong madaling araw ng Marso 12, 15 taon na ang nakalipas?" Ang ngiti ni Pastor Crisostomo ay sandaling nanigas bago bumalik sa dati. "Tuwing 4:00 ng madaling araw, nasa kampanaryo ako. 40 taon ko ng ugali." Ang opisina ni Pastor Crisostomo ay nasa 2 palapag ng bahay parokya. Isang bookshelf na gawa sa mahogany ang sumasakop sa buong dingding at sa 2 baitang nito may nakadisplay na isang tansong kandelero. May taas na 35 centimeter at makapal ang hawakan. "Gusto niyo ba ang tsaa? Hindi po kami naparito para magkape," sagot ni Liza na hindi umupo sa sofa. Malumanay nang umiti si Pastor Crisostomo. "Matapang ka pala. Naparito ba kayo dahil sa tingin niyo ang kalansay na natakpuan kahapon ay ang anak ko? Kung makumpirma pong si Maria Santos nga iyon, ano po ang gagawin ninyo?" Naglakad si Pastor Crisostomo papunta sa bintana. Sa labas, tanaw ang krus ng simbahan. "Sa loob ng 15 taon, araw-araw akong nanalangin para sa anak ko. Kung ang kalansay na iyon ay si Maria, magpapasalamat lang ako sa kalooban ng Diyos." "Pastor, 2 gabi bago nawala ang anak niyo, nagaway po ba kayo sa opisina?" Mahinang tanong ni Benigno. Dahan-dahang lumingon si Pastor Crisostomo. "Hindi kami nagaway. Isang makadiyos na pag-usap sa pagitan ng ama at anak." "Ano po ang gumugulo sa kanya?" agad na tanong ni Liza. Sa pagkakataong ito, mas matagal na nanigas ang ngiti ni Pastor Crisostomo. Iyon ay isang bagay sa pagitan naming mag-ama. Naglakad si Pastor Crisostomo papunta sa pinton opisina. "Huwag na kayong bumalik. Maari na kayong umalis." Bumukas ang pinto ang opisina.
Isang nakakatakot na babala ang nasam nga mata ni Pastor Crisostomo. Paglabas ng bahay parokya, mahinang nagsalita si Benigno. Liza, nakakatakot talaga ang pastor na iyon. Opo sir, sa loob ng opisina niya, nanindig ang balahibo ko. Sir, nakita niyo po ba ang tansong kandelero, yung nasa ikalawang baitang? Nakita ko, pakiramdam ko, makikita natin ulit ang kandelero na iyon. Alas 9 ng gabi sa kwarto nin isinalang ni Litza ang unang tape sa cassette player at pinindot ang play. Sa label, nakasulat, Oktubre 2009, espesyal na sermon sa madaling araw, bahagi 1. Pagkatapos ng ingay, umalingaw-ngaw ang boses ni Pastor Crisostomo sa silid. Mga minamahal kong kapatid, kapag ang ating mga anak ay sumusuway sa salita, ano ang dapat nating gawin bilang nga magulang? Humina ang boses sandali. Kung ang ating anak ay patuloy na hindi susunod sa salita, sa halip na hayaang agawin ni Satanas ang kanyang kaluluwa, hindi ba tunay na pag-ibig kung tayo mismo bilang magulang ang unang magbabalik ng kaluluwang iyon sa Diyos? Mula sa kasete, narinigang mahinang, Amen mga miyembro. Mayroon ba kayong lakas ng loob na ibalik muna ang inyong nga anak sa Diyos bago sila maging alipin ni Satanas? Kung sakaling ang anak ng lingkod na ito ay maliligaw sa landas ni Satanas, ibabalik ng lingkod na ito ang kanyang anak sa Diyos gamit ang sarili kong makamay. Amen. Muling narinig ang tunok. Mas malakas sa pagkakataong ito, pinindot ni Liza ang stop. Kinusot ni Benigno ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Ngayon alam ko na kung bakit natatakot si Aling Imelda na pakinggan ulit ito. Hindi ito sermon, sir. Isa itong paunang babala, 5 buwan bago nawala si Maria. Inalis ni Benigno ang kanyang nga kamay sa mukha. Nun pa man desidido na siya sa ibabawong mesa, makatabing nakalagay ang kaset at ang panatang pagsunod. Ang petsa sa panata ay Marso 2007, 2.5 taon bago ang sermon. Binuksan ni Liza ang laptop at isinulat ang unang pangungusap ng script ng podcast. Mga tagapakini, ngayon, iparirinig ko sa inyo ang isang boses na natiling tulok sa loob ng isang aparador sa loob ng 15 taon. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, muling binuksan ni Liza ang sobrang bigay ni Aling Imelda. Sa pagitan ng dalawang cassette tape, may isang larawan na hindi niya napansin kahapon. Isang kupas na group picture ng koro. Sa harap ng isang Christmas tree, 20 miyembro ng koro ang nakatayo na nakaputing bestida. Sa likod ng larawan, may sulat kamay ni Aling Imelda. Pasko 2009, koro. Unang hanay, pangatlo mula sa kaliwa, Soprano Sofia Reyes, ang taong laging madalas tawagin ng pastor. Sir, tingnan niyo po ito. Isinuot ni Benigno ang kanyang salamin at tinitigan ang larawan. Kilala ko ang pangalang Sofia Reyes. Sa mga soprano ng koro nun, siya ang babaeng laging pinapasolong ang pastor. Hindi lang pala tape ang ibinigay ni Aling Imelda kahapon. Isinama niya rin itong larawan. Alam mo ba kung nasaan si Sofia ngayon? 6 na taon na siyang umalis ng Baguio at pumunta sa La Trinidad. May coffee shop daw siya dun. 1 oras at 40 minuto ang biyahe papuntang La Trinidad. Si Benigno ang nakmamaneho ng inarkilang sasakyan habang si Liza ay nagayos ng script sa passenger seat. Sa isang makitid na eskinita sa labas ng sentro ng La Trinidad, sa unang palapak ng isang gusali, may nakasulat na Takip Silim Cafe sa dilaw na letra sa salamin ng bintana. Sa loob ng counter, isang babaeng may maikling kulot na buhok ang nagpupunas ng tasa at nag-angat ng tingin. Ang mukha ng 26 na taong gulang sa larawan ay naroon pa rin, si Sofia Reyes iyon. Kayo po ba si Sofia Reyes? Ako po si PD Liza David ng podcast na Hating Gabi, Magmisteryo. Hindi po ako nagpapa-interview. Nagkamali po kayo ngang pinuntahan. Tinabik ni Sofia ang business card nang hindi man lang tinitignan. Inilabas ni Liza ang larawan ng koro at inilagay sa counter na nakaharap ang likod. Ang taong laging madalas tawagin ng pastor. Namutla ang mukha ni Sofia.
Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng counter. Saan niyo po nakuha yan? Binaliktad niya ang larawan, tiningnan ang harap at matagal na tinitigan ang kanyang mukha. Ang pangatlo mula sa kaliwa sa unang hanay. Matagal siyang nakatayo bago binaliktad ang scene sa closet. Pasok po kayo, upo. Inilapag ni Sofia ang 3 tasang Amerikano at hinawakan ang kanyang tasa gamit ang 2 kamay. 6 na taon na ang nakalipas nang umalis ako ng Baguio at nangako ako sa sarili ko na dadalhin ko ito sa hukay. Pero napanood ko ang balita kagabi. May natakpuang kalanse sa Mount Santo Tomas. Sofia, ano po ang relasyon niyo sa pastor? Mahinang tanong ni Liza. Ibinaba ni Sofia ang tasa. Nagsimula noong taksibol ng 2003. 20 taong gulang ako at 45 ang pastor. Tumingin si Sofia sa labas ng bintana. Noong una, counseling lang, namatay kasi ang tatay ko noong nakaraang taon. Sabi niya, malaki daw ang epekto ng paglaki na walang ama kaya inalagaan niya ako ng husto. Pagkalipas ng 1 taon, sa opisina ng pastor habang naka-counseling nangyari na, muling hinawakan ni Sofia ang tasa. Noon, akala ko pag-ibig, sabi niya. Susubukin ni Satanas ang aming relasyon, pero ito raw ay isang relasyong pinahintulutan ng Diyos. Paano hindi maniniwala ang isang 20 taong gulang sa mga salitang iyon? 7 taon iyon. Alam po ba iyon ni Maria? Nanginginig ang balikat ni Sofia. 3 araw bago siya nawala, pinuntahan niya ako. Naghihintay siya sa labas ng pinto ng kafe. Pumasok siya, tahimik na umupo at nagtanong, sandali siyang pumikit. Ate, si Papa at ikaw, alam ko po ang lahat. Sasabihin ko na po ang lahat kay Mama. Ate, umalis ka na rin po kay Papa. Hindi po siya tao. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sofia. Hindi ko nahawakan ang kamay ni Maria noon. Natakot ako. Pagkaalis ni Maria, agad kong tinawagan ang pastor. Anong sabi ng pastor? Mahinang tanong ni Benigno. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala at manatili ka muna sa ibang lugar ng ilang araw. Sabi niya, kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng ate ko sa Maynila. Pagbalik ko pagkatapos ng 3 araw, wala na raw si Maria. Maingat na inilabas ni Liza ang susunod na tanong. Noong madaling araw na nawala si Maria, may natanggap po ba kayong tawag mula sa pastor? Muling nanigas ang mukha ni Sofia. Matagal bago siya nagsalita. Marso 12, bandang 2:00 ng madaling araw. Natutulog ako sa bahay nga ate ko sa Maynila nang makatanggap akong tawag, ang pastor. Kailangan kong hiramin ang sasakyan mo pero hindi pwedeng sa pangalan mo. Sandali lang, sabi niya. Anong sinabi mo? Natakot ako. 2:00 ng madaling araw at tungkol sa sasakyan ang sinasabi niya. Hindi ko po kaya. Sabi ko at ibinaba ang tawag. Hindi po namin ilalabas ang pangalan ninyo. Babaguhin din po namin ang boses ninyo, sabi ni Liza, ngunit umiling si Sofia. Okay lang na ilabas ang pangalan ko. Kailangan kong bayaran ang utang ko kay Maria. Pabalik sa kotse, mahinang nagsalita si Benigno. Liza, ang tawag nga 2:00 nga madaling araw. Bakit kaya gustong humiram ng pastor ngang sasakyan sa pangalan ng iba dahil magiwan ng bakas ang sarili niyang sasakyan? Saan man siya pupunta ng madaling araw na iyon, kailangan niyang tiyakin na hindi ito masusundan. 3 lang ang nagpaparenta ng fan sa personal na pangalan sa Baguio nun. 2 na ang nagsara, 1 na lang ang natitira. Kilala ko ang may-ari. At saka kung pinuntahan ni Maria si Sofia noong Marso 9, konektado iyon sa sinabi niyang sasabihin niya ang lahat sa kanyang ina. Dahil agad na tumawag si Sofia sa pastor, alam na ng pastor ang lahat noong Marso 9. 3 araw na lang ang natitira para sa kanya. Sa parehong oras, sa opisina ng homicide ng Baguio City Police, dinala ni Detective Marco Aguilar ang request form para sa pagsusuri sa crime lab sa opisina ng kanyang hepe.
Isang request para ikumpara ang DNA ng kalanse mula sa Mount Santo Tomas sa mga gamit ni Maria Santos noong nawawala siya noong 2010. Hawak ni Captain De Leon ang request form at matagal na tinitigan. Marco, kailangan ba talaga yan ngayon? Kung hindi po natin ito gagawin, hindi natin makukumpirma ang pakakakilanlan. Ako na muna ang hawak nito. Isinilid ni De Leon ang request form sa drawer energy kanyang mesa. Kahapon, kinausap ako energy. Ang kaso ng kahiya, la ito ay hindi dapat makonekta sa simbahan ng banal na biyaya. Kung ipapasa mo ito ng formal ngayon, ibabasura lang ito ng chief. At kapag naibasura, hindi na natin ito muling may papasa. Ikinandado ni De Leon ang drawer. Kapag mayroon na tayong mas matibay na dahilan, saka natin pag-usapan ulit. Lumabas ka na. Paglabas ngang opisina ng hepe, umupo si Marco sa kanyang upuan at kinuha ang cellphone. Tinawagan niya ang isang lumang numero sa kanyang contacts. Pagkatapos ng 3 ring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang senior forensic scientist sa National Crime Lab sa Maynila na mahigit 15 taon na niyang kasama. Sir, may pabor po sana akong hihilingin. Hindi pa po naipapasa ang request form para sa pagsuri Kalansay sa Mount Santo Tomas. Ang magamit ng nawawala ay nasa aming storage room. Ipapadala ko po ito ng personal ngayong gabi. Natahimik ang kabilang linya. Ibig sabihin, gagawin natin ito ng walang formal na request? Opo, bakit nasa drawer po ang hepe ko ang request form? Hindi po ilalabas. Isusugal mo ang trabaho mo. Kung maghihintay pa ako ng 2 buwan, matutulad lang ang kasong ito sa nangyari 15 taon na ang nakalipas. Narinig ang isang maikling buntong hininga. Ipadala mo ngayong gabi via courier. Pinakamabilis, 3 araw. Siguraduhin mo lang na hindi marirecord ang tawag na ito. Salamat po, Marco. Ikaw ang nagsulat ng report na iyon 15 taon na ang nakalipas, di ba? Hindi agad nakasagot si Marco. Opo, kung gayon, ikaw din ang dapat magtuwid nito. Naputol ang tawag. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, nakatayo sina Liza at Benigno sa harap ng isang maliit na repair shop sa bandang hilaga ng Baguio. Sa isang lumang yero na karatula, nakasulat, Talon Rent-A-Car. Isang lalaki na nasa mid-60s, nakasuot ng kulay abong overall, ang nagbukas ng hood ng isang van at nagangat ng tingin. Si Mang Barry iyon. Ben, matagal na rin. Lumapit si Mang Barry habang pinupunasan ang kamay sa basahan. Mang Barry, naitago mo pa ba ang logbook ng Marso 2010? Bakit? Kailangan ko lang kumpirmahin ang isang pangalan. Kung may umarkila ng fan dito sa pagitan ng gabi ng Marso 11 at madaling araw ng Marso 12. Sandaling tiningnan ni Mang Barry ang mukha ni Benigno at naklakat papunta sa bodega sa likod. Sa isang bakal na estante sa loob, nakasalansan ang mga logbook ayon sa taon. Mula sa ilalim na estante, kinuha niya ang isang logbook na may dilaw na pabalat at inilagay sa mesa ng opisina. Itinuro ni Mang Barry ang pahina ng Marso 11. Ikatlong linya, oras ng pag-arkila, 11:00 PM Marso 11. Oras ng pagsauli, 5:30 AM Marso 12. Uring sasakyan, silver na carnival van. Panggalan ng umarkila. Uminto ang daliri ni Mang Barry sa panggala. Miguel Tan. Nanigas ang mga daliri ni Liza, ang asosyat pastor ng simbahan ng banal na biyaya. Lumapit si Benigno. Natatandaan mo ba ang mukha niya nun? Isang lalaking mga nasa 36, dumating ng 11:00 ng gabi. Walang reservation, sabi niya 6 na oras lang gagamitin. Eksakto ang oras ng pagbabalik na sinabi niya. Inalis ni Mang Barry ang tingin sa logbook, pero noong umaga nang tingnan ko ang sasakyan, basa ang likurang upuan. Hindi amoy tubig, parang may pinunasan ng nakmamadali. Basa hanggang sa ilalim ng seat cover.
Mag-isa lang po ba siya nang dumating? Tanong ni Liza. May isang itim na sedan sa labas. May ibang tao sa loob. Hindi ko nakita ang muka. Nakatinginan sina Benigno at Liza. Mang Berry, puwede bang kunan ng litrato ang isang pahina ng logbook na ito? Sige, pero huwag mong ilalabas ang pangalan ko kahit saan. Kinunan ni Liza ng litrato ang pahina ng logbook gamit ang kanyang cellphone. Paglabas ng repair shop, sinabi ni Benigno, mayroon na tayong isang pirasong papel. Pero panggalan ito ng associate pastor. Hindi ito ebidensya na ang pastor ang nagutos. Huminto sandali si Liza. Pero kaya nitong pakilusin ang opinyon ng publiko. Kapag kumilos ang publiko, hindi ito may tatago ng pulisya. Eksaktong alas 8, pinindot ni Liza ang upload button. Hating gabi, Mga Misteryo, Season 3, Episode 1, ang 6 na oras na nawawala. Ang tawag ng alas 2 ng madaling araw ni Sofia. Ang fan na inarkila sa pangalan ng Associate Pastor. Ang basang likurang upuan. Ang huling pangungusap ng broadcast ay nagtapos ng ganito, 15 taon na ang nakalipas. Noong madaling araw ng Marso 12, may isang silver na fan na inarkila sa pangalan ng isang associate pastor na naglakbay sa loob ng 6 na oras sa Baguio. Bakit basa ang likurang upuan ng fan na iyon? Ang sagot sa tanong na ito, sinasagot na kaya ng pulisya ngayon. Sa loob ng 30 minuto, umabot sa 400 ang mga komento. Ang hashtag number Baguio 6 na oras ay umakyat sa top trending topics. Sa parehong oras, sa opisina ng homicide ng Baguio City Police, isang pulis na naka-night shift ang nagabot ng isang earphone kay Marco. Detective, kailangan niyo pong pakinggan ito mula sa earphone. Umalingaw-ngaw ang mahinang boses ni Liza matapos pakinggan ang huling pangungusap. Kinuha ni Marco ang earphone at isinauli. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang isang maliit na kahon na kinuha niya mula sa storage room kaninang hapon. 15 taon na ang nakalipas, naroon pa rin ang toothbrush at buhok ni Maria Santos. Inilipat niya ang nga ito sa isang makapal na sobrang papel at isinulat ang personal na address ng kanyang kaibigan sa crime lab. Alas 10 ng gabi, ipinadala niya ang sobre sa isang 2-4-hour convenience store gamit ang self-service courier machine. Isang maikling transaction complete na notification ang lumito. Sa labas ng convenience store, nagsindi ng sigarilyo si Marco. Muling pumasok sa kanyang isipan ang huling linya na report na siya mismo ang lumagda. Posibilidad ng pagpapakamatay matapos maglayas. Nakaduti na pulis, Marco Aguilar. Ang papel na magpapabago sa report na yun ay darating pagkatapos ng 3 araw. Inubos niya ang kalahati ne sigarilyo at pinatay ito sa ashtray. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, 10 oras matapos may upload ang broadcast. Umabot na sa 20,000 ang mga komento at 400,000 ang views. 2 lokal na online news outlet na ang naglabas ng balita. Kasong pagkawala sa simbahan ng banal na biyaya 15 taon na ang nakalipas, muling binuksan, podcast, nagbunyak ng marevelasyon. Sa real-time search ng isang portal, makatabing lumabas ang simbahan ng banal na biyaya ng Baguio at Hating Gabi, Mga Misteryo. Habang tinatanggal ang kumot, sinabi ni Benigno, mamayang hapon, dadaksay ng media ang harap ng police station. Kailangan, sir. Kailangan kumilos ang publiko para kumilos ang chief at kapag kumilos ang chief, saka lang makakakilos si Detektibe Aguilar, sagot ni Liza habang hawak ang tasa NKP. Sandaling tiningnan ni Benigno si Liza at mahinang naksalita. Liza, hindi na lang pastor ang kailangan nating pag-ingatan ngayon. Alam ko po, tumingin si Liza sa labas ng bintana. Sa ibabaw ng mesa, nakahanay ang larawan ng logbook, kopyang panata ng pagsunod, larawan ng koro, at ang unang cassette tape. Ang ikalawang cassette tape ay nasa lupa rin ng sobre. Sandaling tinitigan ni Liza ang sobre bago ito maingat na inilipat sa loop ng kanyang laptop bag. Hindi pa panahon para sa ikalawang tape.
4 na araw matapos may labas ang broadcast, 2:00 ng hapon, nakaupo si Liza sa harap ng kanyang laptop sa inn. Ang bilang ng views para sa ikatlong episode ng Hating Gabi, Mga Misteryo, ay umabot na sa 1.2 million. 3 national evening news programs na ang nagulat tungkol dito at mula pa kahapon, dagsa ng media sa harap ng Baguio City Police. Ngunit ang opisyal na pahayag ng pulisya ay nananatiling undergoing identity confirmation. Binuksan ni Benigno ang pinto. Nakaswat ng khaki jacket, may hawak siyang plastic bag mula sa convenience store. Liza, bumili ako ng tinapay. Hindi ka pa kumakain, di ba? Salamat, sir. Sumagot si Liza na hindi inalis ang tingin sa laptop. Kumusta sa harap ng police station? Mahigit 20 reporter ang nandun. Ang chief, dumaan daw sa likod kaninang umaga. May mga sabi-sabing makakaroon ng briefing mamayang hapon. Mayroon ding nagsasabing wala raw. Inilapak ni Benigno ang tinapay sa mesa. Liza, pero wala pa ring tawag mula kay Detective Aguilar, di ba? Wala po. Noon lang inalis ni Liza ang tingin sa laptop. Pero kakaiba ang pakiramdam ko ngayon. Parang may mangyayari. Bahagyang ngumiti si Benigno. Yung pakiramdam na iyan tumama na rin dati sa bus terminal, di ba? Sa parehong oras. Sa opisina, NG Homicide, NG Baguio City Police. Isang makapal na sobrang papel ang nasa mesa ni Detective Marco Aguilar. Dumating ito kaninang umaga via personal courier mula sa Maynila. Maingat na binuksan ni Marco ang sobre. Sa loob, may 3 pahinang resultang DNA test. Hindi ito opisyal na dokumento. Ito ay isang report na inihanda ng kanyang kaibigan sa National Crime Lab gamit ang personal na format para lamang sa mga mata ni Detective Marco Aguilar. Sa itaas ng unang pahina, may isang linyang nakasulat sa bold letters. DNA match sa pagitan ng sample mula sa Kalansay sa Mount Santo Tomas at gamit ni Maria Santos, 99.98%. Sandaling nanigas ang madaliri ni Marco sa ibabaw ng report. Muling pumasok sa kanyang isipan ang huling linya na report na isinulat niya bilang bagong pulis. Posibilidad ng pagpapakamatay matapos maglayas. Nakaduti na pulis Marco Aguilar. Ang report na iyon ay napapatungan na ngayon ng resultang ito. Tumayo si Marco. Tinupi niya ang report. Isinilid sa loob ng kanyang jacket at naglakad papunta sa opisina ng hepe. Captain, may oras po ba kayo sandali? Hindi inalis ni De Leon ang tingin sa kanyang mga papeles at sinenyasan siyang umupo. Hindi umupo si Marco. Kinuha niya ang report mula sa kanyang jacket at tahimik na inilagay sa mesa ni De Leon. Ano to? Resulta pong DNA test sa Kalansay sa Mount Santo Tomas. Noon lang nag-angat ng tingin si De Leon. Saan mo nakuha to? Personal ko pong natanggap. Marco, kinuha ni De Leon ang report. Nang makita niya ang bold na letra sa unang pahina, nanigas ang kanyang expression 99.98%. Opo, si Maria Santos po iyan, Captain. Ibinaba ni De Leon ang report sa mesa. Matagal siyang hindi nagsalita. Marco, hindi ito opisyal na dokumento, di ba? Opo, kung gayon, wala tayong magagawa rito. Captain, isumite po natin ulit ang opisyal na request. Sisiguraduhin kong hindi ito mababasura sa pagkakataong ito. Pero itong papeles, hindi ko ito nakita rito ngayon. Maliwanag ba? Sandaling tinitigan ni Marco ang mukha ng kanyang hepe. Bakas na bakas ang pagod sa mukha ni De Leon. Naalala niya ang mukha ng hepe na ito nung siya pa ay baguhan. Tinapik siya sa balikat at sinabing, Marco, hanggang dito na lang ang kasong ito. Tinupi ulit ni Marco ang report at isinilit sa kanyang jacket. Captain, sa pagkakataong ito, mag-isa na po akong kikilos. Marco, 15 taon na pong huli. Hindi na po pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Isinara ni Marco ang pinto ng opisina ng hepe at bumalik sa kanyang upuan. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa drawer. Sa loob,
Naroon pa rin ang business card na iniwan ni Liza 3 araw na ang nakalipas. Sandali niyang hinawakan ang card bago kinuha ang cellphone at tinawagan ang numero. Sa parehong oras, sain sa Baguio, tumunog ang cellphone ni Liza. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Si Pede Liza David po ba ito? Ito po si Detektive Marco Aguilar, NG Baguio City Police. Nanigas ang kamay ni Liza na may hawak NG tinidor. Opo, Detective. Maari po ba tayong mag-usap ngayon? Opo. Magkita po tayo mamayang 11:00 ng gabi sa may payong sa labas ng convenience store malapit sa inn. Pwede niyo pong isama si Ginoong Reyes. Hindi po ako magtatagal. Sige po, huwag niyo pong i-record ang tawag na ito kahit saan. Opo, naputol ang tawag. Ibinaba ni Liza ang cellphone sa mesa. Si Benigno na may hawak pa ring tinidor ay nakatingin kay Liza. Si Detektive Aguilar? Opo, dumating na. Baka diyang huminga si Benigno. Tumama na naman ang pakiramdam mo, Liza. 11:00 gabi, sa ilalim ng payong sa labas ng convenience store malapit sa inn. Malamig ang hangin ng huling linggo ng Marso. Walang customer sa labas ng tindahan. Nakaupo sina Liza at Benigno. Sa harap nila, 3 tasang kape. Lumabas si Detective Aguilar mula sa isang eskinita sa likod ng tindahan. Nakasuot ng baseball cap at itim na jacket. Kanina pa po ba kayo? Hindi naman po. Umupo si Aguilar at hinawakan ang tasang kape gamit ang 2 kamay. Matagal silang hindi nagsalita. Dumaan ang hangin. Kinuha ni Aguilar ang isang sobre mula sa kanyang jacket at ipinatong ito nang nakataob sa mesa. Walang nakasulat sa sobre. May 3 pahina diyan sa loob. Pede Liza, huwag na huwag niyo pong itatanong kung saan nanggaling ang papel na ito. At huwag niyo po akong babanggitin bilang source. Inilagay ni Liza ang kanyang kamay sa ibabaw ng sobre. Nangangako po ako. Sasabihin ko lang po ang nilalaman. Hininaan ni Aguilar ang kanyang boses. Ang kalanse mula sa Mount Santo Tomas ay si Maria Santos. 99,098% ang DNA match. 99,998% mahinang bulong ni Benigno. At ang resultang ito, alam na po sa aming himpilan, 4 na araw na po naming alam. Pero opisyal, ang pahayag pa rin ay undergoing identity confirmation. Hindi ko na po kailangang ipaliwanag kung bakit. Hinawakan ni Liza ang sobre gamit ang 2 kamay. Detective, bakit niyo po ito ibinibigay sa amin? Sandaling tiningnan ni Aguilar ang tasa ng kape. 15 taon na ang nakalipas. Ako po ang naksulat ng report ng kasong iyon bilang bagong pulis. Sa huling linya, isinulat ko posibilidad NG pagpapakamatay matapos maglayas at nilagdan NG nakaduti na pulis. Marco Aguilar. Tumingin ng diretso si Aguilar kay Liza. Alam niyo po ba kung ano ang sinabi sa akin ng pastor sa sala ng bahay parokya noon? Detective, habang mas matagal kayo rito, mas mahihirapan ang ina ng batang iyan. Sa isang salita na iyon, umalis ako sa bahay parokya sa loob ng 30 minuto. 15 taon na iyon nakabara sa lalamunan ko. Nang lumabas ang kalanse na ito, alam ko na. Hindi ko dapat binitiwan ang kasong iyon noon. Ibinaba ni Aguilar ang tasa ng kape. PD Liza, sa pagkakataong ito, ang hindi ko magawa sa loob, gawin niyo po sa labas. Kapag napunta na sa ulo ng chief ang opinion ng publiko, saka lang kami makakakilos. Gagawin po namin. Tumayo si Aguilar. Bukas ng umaga, kapag lumabas na ang broadcast, magkakaroon ng emergency briefing ang aming himpilan. Pagkatapos noon, ay susumite na ang request para sa search warrant. Pinakamabilis sa susunod na araw ng umaga lalabas ang warrant. Bukas makalawa ng umaga. Opo, sa oras na iyon, kailangan nandun din kayo malapit sa bahay parokya, kahit sa likod lang ng reporter. Isinuot ni Aguilar ang kanyang cap. Ituring na lang po nating hindi nangyari ang pag-usap na ito.
Salamat po, Detective. Bahagyang yumuko si Aguilar at naglakad pabalik sa eskinita. Nawala ang kanyang naiyapak sa dilim. Muling dumaan ang malamig na hangin. Hinawakan ni Benigno ang tasa. Liza, ngayon na talaga magsisimula. Maingat na isinilit ni Liza ang sobresalub ng kanyang laptop bag. Pagbalik sa kwarto ng lampas ng hating gabi. Umupo si Liza sa harap ng laptop at binuksan ang isang bagong script para sa ikatlong broadcast. Ang pamagat ay nasa isip na niya, alam na pala ng pulisya. Naupo si Benigno sa kama at nagtanong, anong oras mo ilalabas? Bukas po nga, alas 8 ng umaga. Kung gayon, matulog ka muna kahit ilang oras. Tatapusin ko lang po ang script. Inilagay ni Liza ang kanyang kamay sa keyboard. Tagapakinig. Sa nakaraang broadcast, nag-iwan ako sa inyong isang tanong. Ang sagot sa tanong na ito, sinasagot na kayang ating pulisya ngayon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang sagot. Alam ng ating pulisya ang sagot. 4 na araw na nilang alam. Sandaling huminto si Liza at muling nag-type. Ang kalansay na natakpuan sa Mount Santo Tomas ay si Maria Santos, ang nawawalang anak ng pastor ng simbahan ng banal na biyaya. DNA match. 99.98%. Nakumpirma namin ang katotohanan ito ngayon. At nakumpirma rin namin na ang resulta ay natanggap ng pulisya 3 araw na ang nakalipas. Lumalim ang gabi sa Baguio. Kinabukasan, eksaktong alas 8 umaga, pinindot ni Liza ang upload button. Hating gabi, Mga Misteryo, Season 3, Episode 3, Alam na pala ng pulisya. Sa loop ng 30 minuto, nanguna sa trending topics ang simbahan ng banal na biyaya. Pagkalipas ng 1 oras, isang morning news program ang nagulat tungkol dito. Podcast, Hating Gabi, Mga Misteryo. Iginiit na ang kalanse sa Mount Santo Tomas ay ang nawawalang anak ng pastor 15 taon na ang nakalipas. Alegasyon ng cover-up, inihain. Alas 10 ng umaga, ang harap ng Baguio City Police ay napalibutan ng media. 20 kamera ang nakahanay sa paanan ng hagdanan. Alas 10:30, lumabas ang Chief of Police ng Baguio sa hagdanan, naka-uniforme. Maikli lang ang briefing. Ang resulta ng DNA test sa kalansay na natakpuan sa Mount Santo Tomas ay nagpapatunay na ito ay tugma sa nawawalang si Maria Santos, 15 taon na ang nakalipas. Muli naming bubuksan ang investigasyon sa kasong ito, hindi bilang isang simpleng kaso ng pagkawala, kundi bilang isang posibleng malubhang krimen. Ang request para sa search warrant ay isusumite ngayong araw. Nagtilian ang mga reporter para sa mga tanong, ngunit pumasok na ang chief sa loob. Sa kwarto ng habang pinapanood ang briefing ng Liv, tahimik na isinara ni Liza ang kanyang laptop. Sir, pagkakataon na po ni Detective Aguilar. Bahagyang tumango si Benigno. Bukas ngang umaga, pumunta tayo malapit sa bahay parokya. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, 3 sasakyan ng pulisya ang nakaparada sa tapat ng bahay parokya. Naunang bumaba ng sasakyan si Detective Aguilar. Kasunod niya ang 5 detective at 2 miyembro ng Crime Scene Investigation Unit. Ang media ay nakahanay nasa kabilang kalsada. Sina Liza at Benigno ay nasa likuran ng mga reporter. Umakyat si Detective Aguilar sa hagdan ng bahay parokya at pinindot ang doorbell. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto at sumilip si Brother Miguel. Anong kailangan nila? Ipinakita ni Aguilar ang isang papel. Isang search warrant na inilabas ng Regional Trial Court ng Baguio. Isasagawa namin ngayon ang paghahaluhog sa bahay parokya, sa opisina ng pastor at sa kampanaryo ng simbahan. Nanigas ang mukha ni Brother Miguel. Wala po rito ang pastor ngayon. Ayon sa aming impormasyon, narito po siya. Pumasok si Aguilar sa loob. Sumunod ang mga detective. Nang bumukas ang pintong opisina sa ikatlong palapag, nakatayo na si Pastor Crisostomo sa tabing ng bintana. Nakaitim na suit, puting shirt at pilak na salamin. Isang malumanay ng ngiti pa rin ang nasa kanyang muka. Detective Aguilar, matagal na rin.
Unang nagsalita si Pastor Crisostomo. Sandaling tinitigan ni Aguilar ang mukha nito. Ito ang parehong mukha na nagsabi sa kanya mas mahihirapan ang ina ng batang iyan sa sala 15 taon na ang nakalipas. 15 taon na nga po, Pastor. Napromote ka na pala. Opo, inilapak ni Aguilar ang waran sa mesa ng opisina. Simula ngayon, hahaluhugin namin ang opisina na ito. Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon. Hindi nakbaho ang ngiti ni Pastor Crisostomo. Siya lang, ang lingkod na ito ay walang dapat ikahiya sa harap ng Diyos. Pumasok ang crime scene investigators at inihanda ang kanilang magamit. Sandaling dumapo ang tingin ni Aguilar sa ikalawang baitang ng bookshelf. Noong pumasok siya rito bilang bagong pulis 15 taon na ang nakalipas, may isang tansong kandelero roon. Ngayon, naroon pa rin ang kandelero, 35 cm ang taas, makapal ang hawakan. Mahinang sinabi ni Aguilar sa investigator, unahin niyo ang kandelero sa ikalawang baitang. Maingat na ibinaba ng investigator na nakaputing guwantes ang kandelero. Sa ilalim ng hawakan, may isang turnilyo. Sa loob ng 15 taon, naipon ang alikabok sa siwang nito. Tiningnan ng investigator ang siwang gamit ang isang magnifying glass. Matagal siyang hindi nagsalita bago mahinang nagsabi, Detective, mayroon pong isang bagay sa loob ng siwang ng turnilyo. Ano iyon? Hindi malinaw sa mata, pero parang may maliliit na pirasong buto. Kailangan pong ipadala agad ito sa crime lab. Naktim ang panga ni Aguilar. Si Pastor Crisostomo ay nakatayo pa rin sa tabing ang bintana, nakangiti. Ngunit ang ngiti niya ay tila mas matagaw na nanigas kaysa kanina. Sa parehong oras, sa kwarto sa ikalawang palapag, nakaupo si Elena sa isang unan, pinakikinggan ang ngayapa mula sa opisina. Sa kanyang kandungan, naroon ang lumang leather-bound na Biblia. Ang pahina sa loob ay blanko na. Ang panatanang pagsunod ay inilipat na sa laptop bag ni Liza. 3 araw na ang nakalipas. Bumukas ang pinto at maingat na pumasok ang isang babaeng detective. Mrs., kailangan din po naming tingnan sandali ang kwarto. Nag-angat ng tingin si Elena. Sige lang, binuksan mismo ni Elena ang kanyang aparador. Mula sa pinakailalim, kinuha niya ang isang lumang kahon ng papel. Sa loob, may isang tumpok ng mga lumang sulat. Ito po ang mga sulat sa akin ni Maria simula nung elementarya siya, tuwing Mother's Day. Maingat na kinuha ng babaeng detective ang kahon. Mula sa ilalim ng kahon, kinuha pa ni Elena ang isang pirasong papel. Isang luma at nakatuping papel. Ang tupi ay malalim na, tanda ng 15 taon. Isama niyo na rin po ito. Kinuhang babaeng detective ang papel at maingat na binuklat. Isang-isang linyang sulat. Mama, pupunta lang po ako sandali sa Prayer Mountain. Huwag po kayong mag-alala, Maria. Sandaling huminto ang kamay ng detective sa ibabaw ng papel. Mrs., ito po ba ang sulat na ipinakita sa inyo ng asawa ninyo 15 taon na ang nakalipas? Sabi niya, iniwan daw po ni Maria. Huminga ng malalim si Elena. Pero detective, kapag sumusulat sa akin si Maria, lagi niyang ginagamit ang mama. Hindi niya kailanman ginamit ang ina. Bilang asawa ng pastor sa loob ng 40 taon, ni hindi ko man lang naitanong iyon sa loob ng 15 taon. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang Biblia sa kanyang kandungan. Ngayon, magtatanong na ako. Bahagyang yumuko ang babaeng detective at inilagay ang sulat sa isang evidence bag. Sa parehong oras, sa opisina sa ikatlong palapag, inilalagay ng mga investigator ang tansong kandelero sa isang evidence box. Lumapit si Detective Aguilar kay Pastor Crisostomo. Ginoong Juan Crisostomo. Noon lang lumingon si Pastor Crisostomo mula sa bintana. Opo, sa oras na ito, hinihiling po namin ang inyong voluntaryong pagpunta sa Baguio City Police bilang isang person of interest. Kung hindi po kayo susunod, maaring humaba ang investigasyon. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang ngiti ni Pastor Crisostomo sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling malumanay. Buong puso po akong makikipagtulungan. Detective,
Isinuot ni Pastor Crisostomo ang kanyang itim na coat. Bago lumabas ng opisina, sandaling dumapo ang kanyang tingin sa bakanteng espasyo sa ikalawang baitang ng bookshelf, ang lugar kung saan nakalagay ang tansong kandelero sa loob ng 15 taon. Ngayon, bakante na ito. Bahagyang uminga si Pastor Crisostomo at sumunod kay Detektive Aguilar palabas NG opisina. Nang lumabas si Pastor Crisostomo sa harap ng bahay parokya, sabay-sabay na nag-flash ang kamera ng media. Hindi niya itinaas ang kwelyo ng kanyang coat, hindi rin siya yumuko. Tumingin lang siya ng diretso habang naglalakad papasok sa likurang upuan ng sasakyan ng pulis. Mula sa likuran ng media, tahimik na pinanut ni Liza ang eksena. Sa tabi niya, mahinang nagsalita si Benigno. Liza, iniisip pa rin ng taong iyan na mananalo siya. Opo, sir. Ganun ang sinasabing mamata niya. Inayos ni Liza ang kanyang laptop bag. Sa loop, nakatupi pa rin ang panata ng pagsunod. Umalis na ang sasakyan ng pulis. Hanggang sa mawala ito sa kalsada, nanatili si Liza sa kanyang kinatatayuan. Ang sikat ng araw ng huling linggo ng Marso ay mababang tumama sa kulay abong ladrilyo ng bahay parokya. Sa malayo, ang pulang krus ng simbahan ng banal na biyaya ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Bahagyang huminga si Liza. 3:30 ng madaling araw na yon. Sa interrogation room sa ikapat na palapag ng Baguio City Police, lampas na 3:00 ng hapon. Sa isang maliit na silid na walang bintana, 2 fluorescent na ilaw ang mahinang umugong. Sa pagitan ng isang mesa, makaharap na nakaupo sina Detective Aguilar at Pastor Crisostomo. Tahimik na inilapag ni Aguilar ang isang folder na may police report form sa mesa. Ginoong Crisostomo, simula ngayon, lahat ng pag-usapan natin ay itatala. May recording device sa itaas. At sa likod ng pader na iyan, pinapanood tayo ng hepe ko. Sinasabi ko po ito para malaman ninyo. Bahagyang ngumiti si Pastor Crisostomo. Ang ngiting ito ay iba sa ngiting nawala sa kanyang opisina kanina. Isang mas mababaw at mas mapakumbabang ngiti. Okay lang, wala akong dapat ikahiya sa harap ng Diyos. Magsimula na po tayo. Isinulat ni Aguilar ang petsa at ang kanyang pangalan sa unang pahina ng report. Investigating Officer Marco Aguilar, ang parehong pangalan na nagsulat ng unang report 15 taon na ang nakalipas. Naalala niyo po ba ang tansong kandelero na kinuha namin sa inyong opisina kaninang umaga? Naalala ko, lagi itong nandun. Mula sa siwang ng turnilyo sa ilalim ng hawakan, may nakitang maliliit na piraso na pinaghihinala ang buto. Kakapadala lang po namin nito sa crime lab para sa mabilisang pagsusuri. At nakumpirma na rin po na ang resultang na DNA test sa kalansay ay 99.8% tugma sa inyong anak na si Maria. Sandaling nanginig ang ngiti sa mukha ni Pastor Crisostomo. Ngunit agad itong bumalik sa dati. Ganun ba? Opo. Inalis ni Aguilar ang tingin sa report. At ang sulat na ibinigay ng inyong asawa kaninang umaga, ang sulat na sinasabing iniwan ni Maria, ipinadala na po namin ito para sa handwriting analysis at kahit wala pang resulta, naniniwala akong hindi ito sulat ni Maria. Sandaling ipinikit ni Pastor Crisostomo ang kanyang mata. Matagal silang hindi naksalita, hindi nakmamadali si Aguilar. 15 taon niyang hinintay ang investigasyong ito. Ilang minuto pang paghihintay ay walang magbabago. Nagmulat ng mata si Pastor Crisostomo, Detective Aguilar. Opo, naalala niyo po ba kung ano ang sinabi ko sa inyo 15 taon na ang nakalipas? Naalala ko po. Noong palis na kayo sa bahay parokya, lumingon kayo sa akin. Hindi ko malilimutan ang tingin na yon sa loob ng 15 taon. Hindi ko rin po malilimutan sa loob ng 14 taon na umalis ako sa isang lugar na hindi ko dapat inalisan. Sandaling nakatitigan ang dalawa. Unang nagbaba ng tingin si Pastor Crisostomo. Noong gabing iyon, pumasok ang anak ko sa aking opisina. Humina ang boses ni Pastor Crisostomo.
gabi ng Marso 11, lampas ng alas 11. Gabi ng Marso 11, 2010, alas 11, sa opisina sa ikatlong palapak ng bahay parokya. Nakaupo si Pastor Crisostomo sa harap ng kanyang mesa. Inaayos ang sermon para sa madaling araw. Isang desk lamp ang nakasindi at sa ikalawang baitang ng bookshelf nakalagay ang isang tansong kandelero. Bumukas ang pinto ng walang katok. Si Maria ang nakatayo sa pinto. 18 taong gulang, nakasuot na spring-colored na damit at maong. Namumutla ang kanyang mukha. Papa, ibinaba ni Pastor Crisostomo ang kanyang fountain pen. Pumasok ka at umupo. Pumasok si Maria sa opisina ngunit hindi umupo sa sofa, nanatili siyang nakatayo sa harap ng mesa. Papagaling po ako sa tsafe ni Ate Sofia kanina. Sandaling nanigas ang daliri ni Pastor Crisostomo sa ibabaw ng fountain pen at sinabi ko po sa kanya ang lahat. Na 2 taon ko nang alam ang tungkol sa inyo. Dahan-dahang tumayo si Pastor Crisostomo. At Papa, bukas ng umaga, sasabihin ko rin po ang lahat kay Mama. Maria, humina ang boses ni Pastor Crisostomo. Tingnan mo ang mata ng ama mo. Tumingin ng diretso si Maria sa mukha ng kanyang ama. Sa loob ng 15 taon, ito ang mamatangang isang anak na natutunang ang kalooban ng kanyang ama ay ang kalooban ng Panginoon. Ngunit noong gabing iyon, iba ang mamata niya. Walang panginginig, walang takot. Papa, hindi na po ako takot sa inyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, tuluyang nawala ang ngiti sa mukha ni Pastor Crisostomo. Alam mo ba kung gaano mo pahirapan ang nanay mo? Ang mas nagpapahirap po kay Mama ay kayo, Papa. Maria, nasa panik na ako ni Mama. Naglakad si Pastor Crisostomo papunta sa bookshelf. Mula sa ikalawang baitang, dahan-dahan niyang ibinaba ang tansong kandelero. 35 cm ang taas, makapal ang hawakan. Tiningnan ni Maria ang kamay ng kanyang ama. Matagal silang hindi nagsalita. Papa, anong gagawin niyo diyan? Hinawakan ni Pastor Crisostomo ang kandelero gamit ang 2 kamay. Maria, narinig mo naman kung ano ang ipinangaral ng ama mo sa pulpito, hindi ba? Na ang tunay na pag-ibig ay ang ibalik mo na sa Diyos, ang anak bago ito maging alipin ni Satanas. Namutla ang mukha ni Maria. Papa, ang ama mong ito ay isang taong tumutupad sa kanyang pangako sa pulpito. Humakbang si Pastor Crisostomo, hawak ang kandelero. Umatras si Maria. Tumama ang kanyang likod sa gilid na mesa. Papa, patawad po. Hindi ko po sasabihin kay Mama, huli na ang lahat, Maria. Papa, sa interrogation room, nakapatong ang kamay ni Detective Aguilar sa report habang nakatingin kay Pastor Crisostomo. Sandaling ipinikit ni Pastor Crisostomo ang kanyang mata at muling nakmulat. Ang sumunod na nangyari, hindi ko na po gaanong matandaan. Hindi niyo na matandaan. Detective, sa sandaling iyon, hindi ako ang aking sarili. Isa akong instrumento na nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Nagtiim ang panga ni Aguilar, ngunit hindi nanginig ang kanyang boses. Magpatuloy po kayo sa inyong salaysay. Muling ipinikit ni Pastor Crisostomo ang kanyang mga mata. Gabing Marso 11, 2010, 11:30 ng gabi. Sandaling nakaupo si Pastor Crisostomo sa sahig ng kanyang opisina. Sa ilalim ng mesa, nakahiga ang kanyang anak. Sandaling hindi kumilos si Pastor Crisostomo at saka siya tumayo. Kinuha niya ang cellphone sa mesa at tinawagan ang isang numero. Pagkatapos ng 3 ring, isang boses ng batang babae ang sumagot. Hello Pastor, kailangan kong hiramin ang sasakyan mo pero hindi pwedeng sa pangalan mo. Sandali lang, natahimik ang kabilang linya. Hindi ko po kaya Pastor, naputol ang tawag. Ibinaba ni Pastor Crisostomo ang cellphone sa mesa. Maya-maya, muli siyang tumawag. Sa pagkakataong ito, boses ng lalaki. Hello Pastor, Brother Miguel, pumunta ka rito sa bahay parokya ngayon. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Madaling araw ng Marso 12, 2010, 1:00, sa likod ng parking lot ng bahay parokya,
isang silver na carnival fan ang tahimik na umatras at huminto sa likurang pinto. Bumaba mula sa driver's seat si Brother Miguel. 35 taong gulang, naninigas ang mukha. Nang buksan ni Miguel ang pinto sa likod, naroon si Pastor Crisostomo. Hindi sila nagsalita. Binuksan ni Miguel ang likurang pinto ng fan. Pumasok si Pastor Crisostomo sa loob at maingat na binuhat ang isang bagay. Nakabalot ito sa isang makapal na kulay abong kumot. Tinulungan siya ni Miguel na ilagay ito sa likurang upuan. Isang pulang mansa ang bahagyang kumalat sa kumot. Brother Miguel, opo, Pastor. Ang nakita mo ngayong gabi ay isang pagsubok na ipinagkatiwala sa iyong Diyos. Bahagyang yumuko si Miguel. Alam mo ba ang gubat ng panalangin sa Mount Santo Tomas? Opo, dun tayo pumunta. Umalis ang fan. Tahimik ang bagyo ng madaling araw. Madaling araw ng Marso 12, 2010, alas 2:30, sa paanan ng Mount Santo Tomas. Huminto ang fan sa isang bakanteng lot. Binuksan nina Pastor Crisostomo at Miguel ang likurang pinto. Maingat nilang ibinaba ang kumot at hinawakan ang makabilang dulo. Isang makitid na daan papunta sa gubat ng panalangin ang nasa dilim. Gamit ang isang flashlight, umakyat sila sa bundok. Nauna si Pastor Crisostomo. 20 taon na niyang dinadaanan ang landas na ito kasama ang mamiyembro tuwing mahal na araw. Sa loob ng gubat ng panalangin may isang gilid ng burol. Isang lugar kung saan 3 malalaking puno ngang pinuang bumubuo ngang isang tatsulok. Huminto si Pastor Crisostomo doon. Ibinaba nila ang kumot. Kinuha ni Miguel ang 2 natitiklop na pala na dala niya mula sa fan. Nagyayelo pa ang lupa. Ang mahinang tunog ng paktama ng pala sa lupa ay umaling-aungaw sa dilim. Mahigit 1 oras ang lumipas. Huminto si Pastor Crisostomo at tumingala sa langit. Mababa ang sikat ng mga bituin. Brother Miguel, opo, sa tingin mo ba, tama ang ginagawa ko ngayon? Hindi agad nagsalita si Miguel habang hawak ang pala. Natutunan ko po na lahat ng ginagawa ng pastor ay kalooban ng Diyos. Bahagyang tumango si Pastor Crisostomo. Tama. Ganun nga ang natutunan natin. Muli nilang kinuha ang mga pala. Madaling araw ng Marso 12, 2010, alas 3:30, sa gilid ng burol sa gubat ng panalangin, inilagay ang kumot sa isang mababaw na hukay. Tinanggal ni Pastor Crisostomo ang kumot at maingat na tinupi. Bahagyang nanginig ang dulo ng kanyang nga daliri habang tinutupi ang kumot. Sandaling lumuhod si Pastor Crisostomo. Ipinakrus niya ang kanyang nga kamay. Nanalangin siya sa mahinang boses. Diyos ko, ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang batang ito. Naniniwala akong hindi ito gawa ng aking makamay, kundi ngang iyong kalooban. Lumuhod din si Miguel sa tabi niya. Ang kanilang mahinang boses ay umalingaw-ngaw sa dilim. Pagkatapos ng panalangin, tumayo si Pastor Crisostomo. Muli nilang kinuha ang mga pala. Tinabunan nila ito ngang lupa. Madaling araw ng Marso 12, 2010, 5:20 ang umaga. Sa harap ng isang rent-a-car office sa Baguio, huminto ang van sa harap ng shutter. Bumaba si Miguel mula sa driver's seat. Nanatili si Pastor Crisostomo sa passenger seat. Maingat na isinilit ni Miguel ang susi sa ilalim ng shutter. Sa logbook, isinulat niya ang oras ng pagbabalik bilang 5:05 umaga. Lumipat sila sa isang itim na sedan at umalis. Madaling araw ngang Marso 12, 2010, 3:55 ngang umaga. Sa kampanaryo ngang simbahan ng banal na biyaya, mag-isang umakyat si Pastor Crisostomo sa hagdan ng kampanaryo. Pagkatapos bumalik mula sa bundok at iparada ang itim na sedan sa likod ng bahay parokya, dumiretso siya sa kampanaryo. Nakapagpalit na siya ng damit. Nakasuot ng lumang kulay abong sweater at itim na pantalon. Mula sa itaas, tanaw ang bagyo. Nakasindi pa ang mga ilaw sa kalsada. Hinawakan ni Pastor Crisostomo ang lubid ng kampana gamit ang 2 kamay. Karaniwan, si Kiko ang nagpapatuno ng kampana sa oras na ito. Sinabihan na niya
Si Kakiko kagabi na siya mismo ang magpapatunok ng kampana. Hinila ni Pastor Crisostomo ang lubid. 3:55 madaling araw, tumunok ang kampana. 5 minuto itong mas maaga kaysa sa dati. Ang tunog ng kampana ay kumalat sa kalangitan ng Baguio. Matapos magpatunog na kampana, nanatili pa si Pastor Crisostomo doon. Sa interrogation room, tapos na ang salaysay ni Pastor Crisostomo. Matagal na walang nagsalita, tanging ang ugong ng fluorescent na ila ang maririnig. Sandaling ipinikit ni Detective Aguilar ang kanyang mga mata habang nakapatong ang kamay sa report. 15 taon niyang hinintay ang salaysay na ito, isang salaysay na nangailangan ng 15 taon. Nagmulat ng mata si Aguilar. Ang sinabi niyo po ba ngayon, maaari naming ilagay sa report? Ilagay ninyo. Ang salaysay na ito ay gagamitin sa korte. Hindi niyo na po ito mababawi. Bahagyang tumango si Pastor Crisostomo, hindi ko babawin. Ang salaysay na ito ay ibinibigay ko sa harap ng Diyos. At tinulak ni Aguilar ang huling pahina ng report. Kinuha ni Pastor Crisostomo ang isang fountain pen. Isang itim na fountain pen na katulad ng ginamit niya sa pag-ayos ng sermon 15 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang isinulat ni Pastor Crisostomo ang kanyang pangalan sa signature line, Juan Crisostomo. Kasunod nito ang isang maikling pirma. Maingat na inilagay ni Aguilar ang report sa folder. Hinawakan niya ang folder gamit ang dalawang kamay. Dapat 11 taon ko nang nakuha ang pirmang ito. Mahinang sabi ni Aguilar. Ibinaba ni Pastor Crisostomo ang fountain pen sa mesa. Detective Aguilar, opo. Ang pagupo ko rito bilang lingkod ng Diyos ay kaluban din ng Diyos. Sandaling tinitigan ni Aguilar ang mukha nito. Ang parehong mukha na nagsabing mas mahihirapan ang inang batang iyan sa sala 15 taon na ang nakalipas. Ang mukhang nagsabing wala akong dapat ikahiya sa harap ng Diyos sa opisina kaninang umaga at ang mukhang nagsasabing kaloban ng Diyos ngayon ay iisa na lang. Hindi sumagot si Aguilar. Tumayo lang siya. Hanggang dito na lang po ang investigasyon ngayon. Sa oras na ito, kayo po ay aming inaaresto. Nanigas ang mukha ni Pastor Crisostomo. Sa pagkakataong ito, hindi na bumalik ang ngiti. Binuksan ni Aguilar ang pinto ng interrogation room. 2 batang detective ang naghihintay sa labas. Sa parehong oras, sa Baguio, nakaupo si Liza sa harap ng laptop. Sa mesa, naroon ang ikalawang cassette tape na bigay ni Aling Imelda. Ilang araw na itong nasa loop ng sobre. Nakaupo si Benigno sa kama. Liza, papakinggan mo na ba ngayon? Opo, sir. Isinalang ni Liza ang ikalawang tape sa cassette player. Sa label, nakasulat, Nobyembre 2009, espesyal na sermon sa madaling araw, bahagi 2. Pinindot niya ang play. Pagkatapos ng ingay, umalingaw-ngaw ang boses ni Pastor Crisostomo. Mga minamahal kong kapatid, laging dumarating si Satanas sa anyo ng pinakamalapit sa atin. Minsan sa anyo ng anak, minsan sa anyo ng asawa. Ngayon, tatanungin ko kayo, hahayaan niyo bang agawin ni Satanas ang pinakamalapit na mukha sa inyo? O ibabalik niyo ito sa Diyos? Nanigas ang kamay ni Liza sa play button. Kinusot ni Benigno ang kanyang mukha. Mula sa chasset, narinig ang mahinang amen ng mamiyembro. Lalo pang humina ang boses ni Pastor Crisostomo. Ngayon, sa harap ng pulpito na ito, muli akong nanunumpa. Kung papasok si Satanas sa aking pamilya, ibabalik ko ang Satanas na iyon sa Diyos gamit ang aking mga kamay. Kahit na ang Satanas na iyon ay ang aking anak o ang aking asawa. Pinindot ni Liza ang stop, natahimik ang silid. Inalis ni Benigno ang kanyang makamay sa mukha. Liza, noong panahong iyon, kasama na sa plano niya pati ang asawa niya. Hindi agad nakasagot si Liza. Sa mesa, nakahanay ang panata ng paksunod, larawan ng koro, larawan ng logbook ng renta-char.
at ang 2 kaset tape. Ang napiraso ng 15 taon ay nagtipon-tipon na sa mesa ng kwartong iyon. Binuksan ni Liza ang laptop. Ang cursor ay kumikislap sa script ng Season 3. Sa pagkakataong ito, hindi na sa broadcast, kundi sa korte na sila muling makikita. Lumalim ang gabi sa Baguio. Sa malayo, ang pulang krus ng simbahan ng banal na biyaya ay tahimik pa ring nagniningning. Isang umagang taglagas, 6 na buwan matapos ang pag-aresto, ang harap ng Regional Trial Court ng Baguio ay puno ng media. 30 kamera ang nakahanay sa paanan ng hagdanan. 3 national TV stations ang nag-live broadcast ng paglilitis. Ang huling episode ng Hating Gabi, Mga Misteryo Season 3 ay ilalabas pagkatapos ng paglilitis. Tahimik na nakatayo si Liza sa likuran ng media. Naka-dark blue na jacket, may laptop bag sa balikat. Sa tabi niya, si Benigno na nakasuot ng kaki-jacket. Liza, opo sir. Ngayon ang huling pagdinig, di ba? Opo. 6 na buwan na pala ang nakalipas. Bahagyang huminga si Benigno. Sa loop ng 6 na buwan na ito, parang tumanda ka ng ilang taon. Ilang taon po? 2 taon. Iba na ang anino sa ilalim ng mata mo. Bahagyang gumiti si Liza. May bahid ng pagod sa dulong kanyang ngiti. Naglakad sila papasok ng korte. Sa session hall, 9:30 pa lang ng umaga, puno na ang maupuan. Nakaupo sina Liza at Benigno sa likod. Sa harap, tahimik na nakaupo si Aling Imelda na nakaputing kardigan. Sa tabi niya, si Sofia na umakyat pang ang Baguio kaninang umaga. Sa pinakaunang hanay, nakaupo si Elena. Nakasuot ng kulay abong suet at itim na scarf, maayos ang pagkakatali ng buhok. Ang babaeng nabuhay sa pangalang misis ng pastor sa loob ng 40 taon ay nakaupo na ngayon na wala na ang titulong iyon. Sa kanyang kandungan, naroon ang lumang leather-bound na Biblia. Sa loob nito, isang papel na muli niyang isinilit kaninang umaga. Ang panata ng pagsunod, eksaktong 10:00. Bumukas ang pinto at pumasok ang akusadong si Pastor Crisostomo, nakaitim na suit at puting shirt sa halip na damit preso. Wala na rin siyang posas. Isang malumanay na ngiti pa rin ang nasa kanyang mukha. Bago umupo, lumingon siya sa mga manunod. Sandaling naktama ang kanilang mga mata ni Elena. Ngumiti siya kay Elena. Hindi tumugon si Elena. Tahimik lang niyang hinawakan ang Biblia sa kanyang kandungan. Sandaling nanigas ang ngiti ni Pastor Crisostomo bago bumalik sa dati. Ipinahayag ng hukom ang pagsisimula ng paglilitis. Inilahat ng taga-usik ang kanyang huling argumento. Ang akusadong si Juan Crisostomo, 15 taon na ang nakalipas, ay pinatay ang kanyang sariling anak, itinapon ang bangkay, at para pagtakpan ito, gumawa ng pekeng sulat at ipinakita sa kanyang asawa upang palabasing isang kaso ng pagkawala. At sa loob ng 15 taon, bilang pastor ng isang malaking simbahan, umarte siyang isang amang nawalan ng anak. Ang krimen ng akusado ay planado. Ginamit ang kanyang autoridad sa relihiyon at sa loob ng 15 taon, hindi nakpakita ng kahit katiting na pagsisisi. Hinihiling ng prosekusyon ang parusang habambuhay na pagkabilanggo para sa akusado. Nagbulungan ang mga tao. Ngunit nanatili ang ngiti sa mukha ni Pastor Crisostomo. Tinanong ng hukom ang akusado para sa kanyang huling pahayag. Dahan-dahang tumayo si Pastor Crisostomo na tahimik ang korte. Kagalang-galang na hukom. Mahina at malumanay ang boses ni Pastor Crisostomo. Hindi po ako nakatayo rito para ipagtanggol ang aking sarili. Nakatayo po ako rito para sabihin sa harap ng Diyos ang aking maginawa. Muling nagbulungan ang matao. 40 taon po akong nabuhay bilang lingkod ng Diyos. Sa pulpito, ako ang nakahatid ng salitang Diyos. At sa labas, ako ang nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Huminga ng malalim si Pastor Crisostomo. 15 taon na ang nakalipas. Ang anak ko ay naging alipin ni Satanas at sinubukang wasakin ang aking pamilya.
Tinupad ko lang po ang aking sinumpaan sa harap ng mga miyembro na ibalik siya sa Diyos. Hindi po ako mamamatay tao. Ako po ay isang lingkod na nagsagawa ng kalooban ng Diyos. Sa unang hanay, sandaling ipinikit ni Elena ang kanyang nga mata. Kagalang-galang na hukom. Wala po akong pinagsisisihan sa harap ng korteng ito. Ang tanging tinatanong ko lang po ay kung ano ang kalooban ng Diyos sa paglalagay sa akin dito. Bahagyang yumuko si Pastor Crisostomo at umupo. Bumigat ang hangin sa korte. Sandaling tiningnan ng hukom si Pastor Crisostomo bago tumingin sa mga manonood. Mayroon po bang pahayag mula sa pamilya ng biktima? Mula sa unang hanay, dahan-dahang tumayo si Elena. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, tuluyang nawala ang ngiti sa mukha ni Pastor Crisostomo. Kagalang-galang na hukom, maaari po ba akong magsalita? Maaari po. Tumayo si Elena at lumapit sa witness stand. Hawak ang Biblia. Ako po ang asawang akusado, si Elena Crisostomo. Basag ang kanyang boses, ngunit hindi nanginginig. 40 taon po akong nabuhay sa pangalang Mrs. Neng Pastor. Kapag sinabi ng asawa ko sa pulpito na iyon ang kalooban ng Diyos, ako po ay sumasagot ng amen. Kapag sinabi niya sa opisina na siya na ang bahala, ako po ay nananalangin lang sa kwarto. Maingat na inilapag ni Elena ang Biblia sa stand. 15 taon na ang nakalipas nang mawala ang aming anak na si Maria. Hindi ko nagawang buksan ang pinto dahil sa isang salita niya. Kung binuksan ko lang ang pinto nun, baka katabi ko pa ngayon si Maria. Ipinasok ni Elena ang kanyang kamay sa pagitan ng magpahina ng Biblia. Kinuha niya ang isang nakatuping papel. Ang papel na ito ay pinirmahan ng aming anak na si Maria nung siya ay 18 taong gulang. Nakasulat dito, panata ng pagsunod. 6 na buwan ko pa lang itong unang nakita. 18 taon na itong nasa loop ng Biblia ng aming pamilya, ngunit hindi ko ito alam. Maingat na binuklat ni Elena ang papel. Sa ilalim nito, naroon ang pirma ng aming anak. Sulat kami ng isang 18 taong gulang. Nanunumpa ako na ang kalooban ng aking ama ay ang kalooban ng Panginoon. Nang una kong basahin ang pangungusap na ito, 3 araw akong nakasakit. Hindi ko kayang isipin kung ilang gabi siyang umiyak mag-isa bago niya pinirmahan ito. Huminga ng malalim si Elena, kagalang-galang na hukom. Opo, ngayon hindi ko po patatawarin ang aking asawa. At hindi ko rin po patatawarin ang aking sarili na nanahimik at nagsabi lang na amen sa loob ng 40 taon. Lumingon si Elena kay Pastor Crisostomo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 40 taon, tiningnan niya ito ng diretso. Mahal, sandaling nabasak ang boses ni Elena. Hindi mo isinauli si Maria sa Diyos. Kinuha mo si Maria gamit ang sarili mong mga kamay. Nanigas ang mukha ni Pastor Crisostomo. At mahal, hindi na ako mabubuhay bilang isang taong sasagot lang amen sa tabi mo. Bahagyang yumuko si Elena at itinulak ang panatangang pagsunod papunta sa hukom. Isusumite ko po ito bilang ebidensya. Natahimik ang korte. Bumalik si Elena sa kanyang upuan. Sa unang hanay, hinawakan ni Aling Imelda ang kamay ni Elena. Sandaling nagpatong ang kanilang mga kamay. Inayos ng hukom ang kanyang nga papeles at sa mahinang boses, sinimulan ang pagbasa ng hatol. Ipinapahayag ang hatol sa kasong pagpatay at pagtapon ng bangkay laban sa akusadong si Juan Crisostomo. Ang akusado, 15 taon na ang nakalipas, ay planadong pinatay ang kanyang sariling anak, itinapon ang bangkay sa Mount Santo Tomas at sa pamamagitan ng pekeng sulat. Ginawa itong isang kaso ng pagkawala upang hadlangan ang investigasyon sa loob ng 12 taon. Hanggang ngayon, sa harap ng korteng ito, ipinagtatanggol pa rin ng akusado ang kanyang krimen gamit ang mga salitang panrelihiyon at hindi nagpapakita ng pagsisisi. Sandaling tiningnan ng hukom ang mga papeles. Dahil dito, hinahatulan ng korteng ito
ang akusadong si Juan Crisostomo ng habambuhay na pagkabilanggo. Nagbulungan ang gumagataw, wala nang ekspresyon sa mukha ni Pastor Crisostomo. Dahan-dahan siyang tumayo. Dalawang guardia ang tumayo sa magkabilang gilid niya. Bago lumabas, lumingon siya sa unang hanay. Hindi na nakipagtitigan si Elena. Nakatingin lang siya ng diretso. Sandaling dumapo ang tingin ni Pastor Crisostomo bago tumalikod at lumabas. Sumara ang pinto ng korte, tapos na ang paglilitis. Sa labas ng korte lampas ng tanghali, nag-flash ang mga kamera. Bumaba sina Liza at Benigno sa hagdanan at naglakad papunta sa isang bangko. Doon nakatayo si Detective Aguilar, nakaswot ng kulay abong coat. Detective Aguilar, PD Liza. Nakbatian sila. Matagal silang hindi naksalita. Narinig ko po ang lahat ng sinabi ni Geng. Elena kanina mula sa likod. Unang naksalita si Aguilar. Opo, isang taong naktiis ng 40 taon. At ngayon, inilabas niya ang papel na iyon. Sa sandaling iyon, naalala ko ang likod ko habang paalis sa bahay parokya 15 taon na ang nakalipas. Nagbaba ng tingin si Aguilar. Pede Liza. Opo. Ang kasong ito, hindi ko ito mababaliktad kung mag-isa lang ako. Umiling si Liza. Hindi ko rin po ito mababaliktad kung mag-isa lang ako. Kung hindi kayo nagpakita sa convenience store noong gabing iyon, baka hanggang ngayon nagsusulat pa rin kami ng script sain, bahagyang ngumiti Benigno. Liza, isama mo yan sa broadcast mo mamaya. Bahagyang ngumiti si Aguilar. 15 taon po akong nahuli, mahinang sabi ni Aguilar. Pero salamat sa inyo, Pede Liza, Ginong Reyes, natapos ko na rin sa wakas ang 15 taon na iyon. Sandaling tinitigan ni Liza si Aguilar. Detective, hindi po kayo nahuling ng 15 taon. Kinailangan po ng 15 taon. Tumango si Aguilar. Nanatili silang nakatayo sa harap ng bangko. Nang gabing iyon, sa studio sa Cubao, nakaupo si Liza sa harap ng kanyang mesa. Nakahanay ang mga materyales mula sa Baguio, ang kopyang ng panatan ng pagsunod, ang mga larawan, ang mga tape. Lahat ng piraso ay bumalik na sa kanilang lugar. Binuksan ni Liza ang laptop. Ang huling episode ng Season 3 ay halos tapos na. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa keyboard. Mga taga-pakinig, ito na ang huling episode ng Season 3. 6 na buwan na ang nakalipas. Sa unang episode, ipinarinig ko sa inyo ang isang boses na natulog sa loop ng isang aparador sa loop ng 15 taon. Kayon, ibinabalita ko sa inyo na ang may-ari ng boses na iyon ay sa wakas ay muling nakasama ang kanyang anak. Huminto si Liza at muling nag-type. Ang broadcast na ito ay hindi ko ginawa mag-isa. Nagpapasalamat ako sa mga taong naglakas loob para sa kasong ito. At may isang detective na hindi sumuko at nag-imbestiga. Kung hindi dahil sa kanya, wala ang broadcast na ito. Lumalim ang gabi sa Maynila. Muling nag-type si Liza. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Maria Santos na sa wakas ay nakawi na pagkatapos ng 15 taon. Ako po si Liza David ng Hating Gabi. Mga misteryo. Makita-kita po tayo muli sa Season 4. Sinisave ni Liza ang file at isinara ang laptop. Sa tabi ng matape, naroon ang kopya ng panata ng pagsunod. Maingat niya itong isinilid sa isang sobre. Sa sobre, isinulat niya, Maria Santos, naway mapayapa ka. Inilagay niya ang sobre sa ilalim ng drawer at isinara ito. Lumalim ang gabi. Ilang oras pa bago mag-alas 4 ng madaling araw, tumayo si Liza at pinatay ang ilaw. Sa kanyang likuran, ang tunog ng kampana ng blas-blas taon ay sa wakas ay tumahimik na. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Ang inyong mga komento ay malaking tulong. Naway makaroon din kayo ng kapayapaan sa inyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Salamat.